So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. Meron tayong nakita rito. Ito daw yung ginaya or kagaya nung bagong ilalabas ni Yamaha na Sniper. Pero ano nga ba to? Ito yung Euromotor Marvel 125. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin. In 2026, tara samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. It's metal rise, I'ma say it. They see metal, I see a dream in motion. Every mile I ride carries raw emotion. Not about the speed, not the noise, not the fame. It's the lessons on the road that forever changed my name. Throttle in my hand, but my mind stays clear. Every twist of the road helps me conquer fear. Scars on the pavement, stories in the tires. Every engine starts with a heart full of fire. This ain't just a bike, it's a mirror of my soul. Every broken road made a broken man whole. Two wheels, one life, I'm chasing what is real. Not the horsepower, it's the way it makes me feel. Every turn I take, every mountain I climb, the journey builds the man. Okay, available po dito na isang unit ng Euromotor Marvel 125. So, ikutan natin to at alamin natin yung presyo kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Walk around natin, ayos na ayos yan. So, ayun na nga, kita nyo naman to. Ito, yung kanyang headlight at maraming nagsasabi dito na kamukha siya nung paparating na Sniper 155 ng Yamaha. Pero dati na kasi yung design na to eh. 'Di ba? Ang tagal na rin ng Euromotor 125. Eto, ang tagal na ng design na ito dahil nga inspired din naman to sa Sniper talaga at doon naman talaga siya talagang design, no? Inspire, okay? So, maraming nagsasabi kasi na parang kamukha daw nito yung bagong Sniper pero si Euromotor naman talaga kasi ito na yung design niya dati pa. Okay, so parang binabalik-balik lang ni Yamaha yung kanilang design or yung looks. So, yun lang. Wala na tayong pwedeng pag-usapan doon. Okay? So, maganda yung kanyang headlight. Naka-LED na rin yan. Maporma dito sa part na to. Itong part na to. May Euromotor tayo rito. Kulay gold naman yan. Ito nga pala ay black matte finish. Meron tayong 125. May kulay gold lining. May Marvel dito sa side. May Euromotor. May maporma. May mga sharp design tayo dito. Lalo na dito sa kanyang ilalim. And then, yung signal light niya ito. And then, daytime running light. Ayan, LED na rin yan. May mga sharp design, no? Tapos, sa side, meron tayong Euromotor. May 125 and then lining niya na kulay gold hanggang dun sa dulo. Okay? Naka-telescopic fork. And then, sa ilalim, makikita mo, kala mo may radiator, no? Parang may nakaabang na siya. So, sana dito, si Euromotor ay maglabas ng 150cc nito na FI. Kaya makipagsabayan. Okay? So, kasi bibihirang makita yung SYM na BF3i. 'Di ba bibihira na magkaroon ng stock. Pero itong si Euromotor, sana maglabas sila ng katulad nun. So, yun na nga. Dami ko na namang satsat. Meron sana na ganun. 'Di ba? Option lang naman. Pero yan, meron tayong fender, malapad, mahaba, stylish din. May mga forma siyang ganyan. And then, telescopic fork, yung mugs niya, maganda yung design, may kulay red dito. Wanda rin yung kanyang brand. Yung size dito ay 1790 by 17 tube type ang isang to. Ayan, so may single disc brake tayo. Dual path caliper na kulay red. Ayan, so sa side naman, meron tayo rito na 4-speed rotation naman yan. So, other side, eto, meron tayo ritong open. May mga sharp design din dito. May parang carbon fiber finish dito. Naka dual head shifter. And then, yung foot pegs natin, hindi siya napiplit. Okay, malapad yung kanyang rubber. Combination ng rubber and metal din yan. Sa side na to, parang may carbon fiber finish din dito. Dito rin sa side, hanggang sa ilalim. And then, foot pegs para sa angkas, maganda yung design. No? Tapos maganda rin yung alloy dito. And then, yung kanyang paint job, may mga glitter effect. May chain cover na rin tayo rito at meron tayong mudguard dito para sa mga talsik ng putek. And then naka-dual shock tayo rito. Swing arm, malapad, malaki. Okay. So dito naman sa side is yung kanyang tires is Wanda din. So malaki yung tires dito. 180 by 17 tube type. Wanda yung tires niya.
And then naka drum brake tayo rito. Yung sprocket size pala ay 428 30 80 yung kanyang size. Ayan. So dito naman sa other side nung fairings niya or dito sa mga decals dito, makikita lang natin dito yung Marvel 125. So yung plastic nung decals tinatanggal pa yan. Okay. Pero ako hindi ko tinatanggal yung iba eh. So yan, yung grab bar niya, pa Batman style. Maganda yung design. Yung ating taillight dito is naka halogen bulb pa rin. Signal light natin dito flexible. Halogen bulb din yan. Ayan. Diba? Para at least hindi siya masyadong masisira agad pag nasagi. Okay lang, goods lang, diba? So yung fender natin dito sa likod, meron tayong ganyang fender mahaba din. May plate light tayo, reflector, lagayan ng plate. Ayan. So sa side, meron din tayo ritong maporma na tambucho. May cover na rin tayo rito. Haba rin ng cover niya. May metal part din tayo rito. Ayan, safe naman yan. Kapag umangkas ka dito, safe naman siya kahit matapakan mo to. Goods lang. Kaya dito, metal part eh. So may kickstart na rin tayo. Other part ng makina, may Euro motor na naka-engrave dito. Rear brake pedal, smooth lang din. Ayan. So sa upuan, ito yung design. Parang two-tone eh, no? Itong part na to, napakakapal ng foam niyan. Ang kapal talaga ng foam na ito. Pati dito sa ating OBR, sobrang kapal. Hindi ka tinipid sa foam ni Euromotor. May stitches tayo rito, may stitches din dito. And then, dito din, may mga lagayan tayo rito ng mga basic tools. May helmet hook din tayo rito. Yung ating compartment, kahit pa paano, may mapaglalagyan tayo rito mga basic tools. And then, dito rin kasi nilalagay yung battery niya. So ating gas tank nasa around 4 to 5 liters. Yung ating cup dito, ayan yung itsura niya. So meron siyang rubber dito. So kapag in case na natapon, dito siya mapupunta. Pero wala, ganun din, matatapon din dito kasi medyo mababaw yung ano rito eh, part na to eh. 'Di ba? So yun. Dito naman sa ating panel gauge, meron tayo ritong analog type. Yan, sporty looking din naman. Colorful. Yan, speedometer, odometer. Dito naman yung gear indicator na 1 to 4. And then dito yung fuel gauge. Neutral, signal light. And then, ayan, fuel gauge dito. Sa mga switches natin dito, ito meron tayong park light, headlight, electric starter, high and low, signal light, busina, and then meron din tayong choke dito sa ilalim. Sa kanyang grip, makapit din. Throttle natin dito, mababaw. Lever, ito malapad. Tsaka maganda yung metal, oh. Smooth naman. Okay, pagbaba natin dito, meron tayong side pocket. Meron tayong USB charging port kapag kailangan natin mag-charge. Ito yung ignition. Tsaka yung susi. Ayan. So sa part dito, pwede ka maglagay ng mga gamit mo dito kapag naglo-long ride tayo rito. So ingat na lang tayo rito or lagyan na lang natin ng basahan para hindi magasgasan ng mga gamit natin para at least ano pa rin to, makinis pa rin siya, 'di ba? So ayan, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, etong Marvel 125, puntahan nyo na lang sa pinakamalapit na Mitsukushi. Pero dito sa amin, etong San Rafael branch, available po ng isang unit dito. So ayun, sana nakatulong tong video na to. Upuan natin, bike pit natin. Let's go. So ayun na nga mga best, no. Marami nagsasabi mula nung lumabas yung bagong Sniper 155, yung design niya is kamukha daw ng Euromotor Marvel 125. So kamukha nga ba? Tingnan nyo naman yung itsura na ito. Okay, so yung Exciter 135 kasi halos kamukha din talaga na ito. Pero pogi din talaga to. Pero sana dito gawin ni Euromotor, maglagay din sila or gumawa din sila ng FI or EFI na ito para at least 'di ba merong alternate. Pero alam ko meron na silang nilabas na FI eh, yung 135 eh. Hindi ko alam kung or 125 basta meron silang FI na ito, pero hindi ko na lang din nakikita kung lumabas pa rin ba ngayon kasi ito na lang halos yung 125 na nakikita natin. Pero yun na nga, sa mga nagtatanong anong ang kanilang specification nito, nandiyan sa side nung screen nyo, makikita nyo yung full specs na tong Marvel 125.
na yan, kabuuan niya. Okay. So nakita nyo na yung walk around, pero pakita ko din sa inyo kung ano nga ba yung itsura natin kapag sinakyan natin ito, yung bike fit natin, kung abot ba ng 5.2. Dami kong dat-dat, diba? So, syempre, nakita nyo naman siguro last time kung paano tayo bumuwal. Okay. Yeah. Listen natin sa side stand. Ganyan yung itsura niya kapag naka side stand. So, make sure na okay yung side stand niya at hindi siya bubuwal. Kagaya na nangyari sa akin. So, kung napanood nyo yun, edi congrats. Pero ayan, ito yung itsura natin. So, mataas talaga to. Kasi, itong upuan niya, sobrang kapal nung upuan niya. Makapal talaga yung upuan niya, tapos malambot. Gusto ko yung pagkalambot ng upuan na ito, pang long ride talaga. Ayan, sobrang tingkayad natin, oh. Pero dahil nga, magaan yung motor. Ayan, magaan yung motor, magaan talaga yung motor. Okay, yung shock niya, okay, maganda yung shock. Okay, rate natin ng mga 8/10. Turning radius niya sobrang lawak, oh. Pero may space pa naman tayo. Ayan. Sobrang lawak ng kanyang turning radius. And then, itsura natin kapag nagra-rides. Ayan. So, ito nga pala ay semi-automatic. Kung naghahanap kayo ng declutch, no? Ito semi-automatic to. Kung marunong ka ng ganitong semi-automatic, edi congrats. Kasi hindi ako masyadong marunong mag semi-automatic. Medyo nangangapa ako dito sa may clutch. Gusto ko yung merong clutch, parang mas safe para sa akin. Yun lang, para sa akin lang naman, parang mas safe siya kung naka-declutch. Kasi yung sa automatic, kasi kung paano siya dinadrive, kung paano mag-drive ng automatic, ganun lang din siya, piga ka ng piga. Pero meron siyang gear indicator or meron siyang gear 1 hanggang 4. Okay, parang sa manual. Okay, ganun lang din yun. So, yun, basta ang hirap i-explain. Hindi ako masyadong mateki pagdating sa mga ganun. Okay, so yan, ganyan yung tsura natin. Sobrang tingkayad, no? So, yung shock niya sa likod, medyo natitigasan ako sa shock sa likod. Siguro mga 5/10, di ba? So, para yan. Okay, so magaan yung motor. And then, maporma. Gusto ko yung porma talaga nito. So, sana magkaroon dito ng 150cc. Diba? 150cc, naka-FI. Baka naman Euromotor. Diba? Ito matagal na tong 125 nyo. Itong Marvel. So, sana mas i-improve pa natin. Dahil nga, maporma naman na talaga. Kahit yung decals na ito, maporma na talaga. Pero sana maglaro-laro tayo ng iba pang kulay pagdating dito. Para at least hindi siya maalis or hindi siya matabunan ng ibang mga bagong lumalabas ng mga motorcycle ngayon. Dahil nga, pagdating sa competition ng mga motorcycle, ang dami talagang magagandang motorcycle na lumalabas ngayon. At maraming brand na pumupunta dito sa Philippines para makipagkompetensya sa mga kagaya nitong motorcycle na to. Pero isa si Marvel yun. Isa si Euromotor sa mga pakadaming nilalabas na motorcycle taon-taon. Iba-iba, di ba? Maraming surprises si Euromotor pagdating sa motor. So, yun. Sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong bumili neto. Puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Euromotor. Pero dito sa may San Rafael, ayan, may branch po dito. So, yun. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili neto? Comment nyo na lang yan sa comment section. Okay? So, center stand natin, kung magaan ba siya. Pero magaan naman na siya, oh, kahit hindi mo siya i-center stand. Oh. So, center stand, magaan yung motorcycle. Ayos! So ayun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ngayong 2026 na tong Euromotor Marvel 125? Comment nyo naman yan para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyong i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos siya. So ayun na nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Not the horsepower, it's the way it makes me feel. Every turn I take, every mountain I climb. The journey builds the man one ride at a time. So
judge a bike by the badge on the tank. I judge it by the memories, not the price in the bank. Because legends aren't built in a showroom floor, they're born in the mouths that keep asking for more. The road doesn't care where you came from before, it only asks if you'll open one more door. So respect every rider, whether fast or slow, cause every destination starts with let's go. This review is in numbers, it isn't top speed. It's about finding yourself every time the engine breathes. Somewhere to rise.